Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli na, dito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre bago po tayo mag-umpisa mga minamahal mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. At syempre sa ating mga kababayan, sa mga kababayan naman natin sa abroad na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programa, maraming salamat po. At maging sa mga bago nating mga subscribers, maraming salamat po. This morning we will talk about the persuasion of Gloria Arroyo, one of our former presidents, to Rodrigo Roa Duterte, who is also one of the presidents of our country. Na kung saan hinihimok po talaga at kinukumbinsi nito ni Gloria Arroyo na patakbuhin muli etong si Rodrigo Roa Duterte, hindi bilang isang pangula, kundi bilang isang senador. Ang tanong, okay ba itong si Rodrigo Roa Duterte? Siyempre, okay sa kanya yan. Diba? Balita ko nga, nagkakaisa ho ito. Kung maaalala nyo mga minamahal ko mga kababayan, ito si Gloria Arroyo ay isa sa naging haligi ng Lakas CMD. At ito namang si Rodrigo Roa Duterte ay founder na at siya din ang nangulo ng ano to yung sa kanila, yung PDP Laban. Ano po kaya ang motibo ni Gloria Arroyo at kinukumbinsi niya etong si Rodrigo Roa Duterte? According to the news that reached us here, may matindi po hanggang ngayon matindi ho yung galit nito ni Gloria Arroyo at ni Sara Duterte dito po kay Romualdez. Kung maaalala ninyo, nagkaroon po ng hindi magandang usapin patungkol po dito kay Sara Duterte maging kay Gloria Arroyo na dati nating presidente. Pinatalsik ko sa grupo ng Lakas CMD itong si Gloria Arroyo na dapat sana ang gusto nilang patalsikin itong si Romualdez. Gusto po kasi ni Gloria Arroyo na makuha po yung lahat ng mga kasapi na congressman o mayor man o anuman ng mga politiko dyan nakaanib nitong Lakas CMD para po gamitin nito ni Gloria Arroyo sa susunod na kampanya ni Sara Duterte. Hindi po pumayag si Romualdez sapagkat ang gusto po kasi ng ating presidente ngayon na sa susunod na eleksyon ay patakbuhin din isa sa kanyang pamilya. Kumbaga, yung side ng Duterte ay gusto nilang maging presidente si Sara. Yung side naman ng mga Marcos, natural, kamag-anak to si Romualdez ni Bongbong magpinsang buto So sa madaling salita, nagkakaroon ho ng matinding paghahanda ang bawat isa. Ngayon, bakit nga po pala hinahamon at kinukumbinsi ni Arroyo na patakbuhin itong si Duterte? Bakit nga po pala? Ayon po sa ating balita,
may plano po itong si Gloria Arroyo na tumakbo bilang isang senator. Ngayon, para manalo siya, kailangan niya na mayroon siyang kasama na kilala at malakas sa masa. Sino po doon? Siyempre, si Digongyo. Kasi kung itong si Gloria Arroyo ay tatakbong senator at wala siyang kasama katulad ni Duterte, ay matatalo ho talaga to. Bakit ko ho nasabi? If you remember, and if we go back to the incident where Gloria Arroyo, our former president, was imprisoned for the crime of stealing the money of the people, she was charged with plunder. Ang ibig sabihin po, may latak na ho siya. At hindi po yun malilimutan ng lahat ng mga tao na nabubuhay hanggang sa ngayon na nakakaalam kung bakit siya nakulong at bakit siya nakasuhan ng plunder. Dahil siya ay merong issue, gagamitin niya ngayon yung isang tao na walang issue patungkol ho sa plunder at isang tao na gagamitin niya para ho siya ay masama at makaupo sa isang mataas na katungkulan dito sa ating bansa. Now, on the Marcos side, through Romualdez, they are also taking steps to prepare and strengthen their forces against the Duterte side. Kasi alam ho ng mga Marcos ang galaw. Sila lang naman magkakasama at saka bawat isa sa kanila ay may mga nakatalaga ho yan at may mga inilalagay sila ng mga intel dyan para malaman ho nila yung mga pangyayari at mga plano-plano dyan. Gusto hong subukan ng mga Duterte kung gaano katalino etong mga Marcos. Kaya nga sabi ko nga, pag itong si Marcos nagtatanga-tanga at nagbibingi-bingihan, matutupad at matutupad ho ang sinabi ni Persilapid nung siya ho ay nabubuhay pa. Ano po ba ang sabi niya? According to Persilapid, Bongbong Marcos needs to be careful with the Dutertes because the Dutertes will only use him to cover up their sins against the people and blame all their failures on Bongbong Marcos. So they stood up and came out in the eyes of the people that Bongbong Marcos is not a good president as the president of our country. Totoong-totoo po yung sinabi at nangyayari na ho talaga ngayon yung sinasabi ni Persilapid. Ano sabi niya? Bongbong Marcos, mag-ingat ka sa mga Duterte na yan. Dahil gagamitin ka lang. Gagamitin ka lang ng mga Duterte para mapagtakpan ang kanilang mga nagagawang kasalanan sa taong bayan at isisi ang lahat ng mga kapalpakan nila sa iyo. Nang sa gayon, bumango sila at lumabas sa paningin ng mga tao na hindi ka mabuting pangulo. Bilang pangulo ng ating bansang ito. So nangyayari na ho ngayon mga minamahal kong mga kababayan. Pagdating ho ng eleksyon ng presidente, tandaan niyo ito. Kung sa totoo lang ho para maintindihan ninyo. As far as I can see, both sides seems to be showing people para sabihin na lang, okay pa kami. Okay sila. Solid pa sila. Pero pinapakita ho sa nangyayari ngayon, simula ho na nagkaroon ng hindi magandang usapin patungkol po kay Romualdez, maging kay Sara Duterte at maging kay Gloria Arroyo, ay meron pong pailalim na pagbubuo ng isang puwersa sa bawat panig na kung saan siyang magiging hudyat ng kanilang paghihiwalay sa darating na ilang taon na lang ba? 5 taon na lang. At doon malalaman natin kung sino sa panig na kasi di pa natin sa panig ng mga Duterte, alam na natin na talagang ang tatakbo dyan ay si Sara bilang presidente. Pero sa Marcos, sino nga ba?
So yan po yung dapat nating malaman sa lalong madaling panahon. At baka naman, dahil nga itong si Romualdez ay nagpapalakas sa CMD na nagiging kaalyado na rin ngayon ng dating grupo nito ni PDP Laban o Duterte. Parang naaamoy ko na ho kung hindi yung kapatid ni Bongbong Marcos na babae, imposible naman kung ang tatakbong presidente itong si anak ni Bongbong Marcos. Sobrang bata ho to. Pero gano'n pa man, hindi ho natin tinatawaran ang kanyang kakayahan. Pero hindi ho yan ang nasa isip ko. Pero kung yan man, baka ito na yung pangalawang presidente na pinakabata maliban ho kay Emilio Aguinaldo. Ang mangyayari yan, ewan ko lang, ayoko husgahan. Pero pinag-uusapan ho kasi natin dito, yung maagang pagpapalakas ng puwersa ng bawat panig, na kung saan mayroon pong nangyayaring pailalim na kaguluhan. No? Ngayon, sa nangyayari hong ito, ay nakikita ko ho na parang mayroon silang usapin. Sige, didiskarte ako dumiskarte ka. Walang laglagan kasi lalaglag din kita. Kasi ayon ho sa ating mga kababayan na nakarating dito, ang mga sumbong nila may issue patungkol po sa Smartmatic. Na kung saan, ka nga nila nanalo itong dalawa dahil nga kakuntsabo yung Smartmatic. Ayon ho yan sa napanood ko. Napanood nyo rin siguro yung pinalabas na video doon tungkol po kay dating Vice President Leni Robredo. Ang sabi po kasi doon, hindi, ito, napanood ko po to. Sabi po doon, BBM and Sara Duterte won not because the people or anyone else wanted it, but because Smartmatic wanted it. Yun ang sabi. Maliwanag naman yung sabi niya dun nanalo si BBM at si Sara Duterte hindi dahil sa gusto ng taong bayan o ng sino man, kundi kaagustuhan daw ng Smartmatic. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo pero ganun pa man, sisingilin din sila balang araw, di ba? Sabi nga, hindi ka man masingil dito sa lupa, may tiyak na sisingil sa'yo. Ngayon pa mga minamahal ko mga kababayan, itong dalawang panig na to ay nangangarap po na manatili sa kanila at porsigido silang manatili sa kanila ang kapangyarihan. Ngayon, kung mananalo po ang mga Duterte, isa lang ho ang masasabi ko. If Sara Duterte becomes the president, we will return to the complicated situation where there will be another crime in our country. Many innocent people will die again. And the police in our country will look like criminals again. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, ito sariling opinyon ko lang ho to. Mas gugustuhin ko pa po na manatili sa posisyon ang mga Marcos. Na kung saan binibigyan niya ng karapatan ang human rights. Tingnan nyo ngayon. Dahil nasanay ho yung mga pulis na patay ng patay, anong nangyayari ngayon? Pinamumukha lang ho ni Marcos sa mga Duterte na wag dapat ilagay sa mga kamay ng mga pulis ang batas. Ano nangyari kay Jimboy? Diba? Magpasalamat ho tayo sapagkat ang Pangulo ho natin ngayon ay si Marcos. Dahil kung si Rodrigo Roa Duterte ang naging presidente, masasayang ho ang buhay ni Jimboy. At mawawalang kabuluhan ang hustisya na gustong hingin ng kanyang pamilya. Yung 7,000 nga na pinapatay ni nito ni Digongyo,
Akala mo siya ang Diyos? Akala mo siya ang lumikha ng buhay at ganun na lang niya pinapatay yung mga tao? Akala nyo natutuwa ang Diyos sa ginawa niya? Pati mga inosente pinapatay niya? Yes, natutuwa ako kung namatay yung mga totoong adik. Salamat. Pero hindi ako magpapasalamat doon sa mga inosente na pinapatay niya. Ha? Nawalan ho ng hustisya lahat ng yun. Sapagkat nagmukha pong mga kriminal at hayop ang mga kapulisan natin dito sa ating bansa. Pasalamat po tayo, nagkaroon tayo ng isang presidente na hindi inaabuso ang kanyang kapangyarihan, sa halip ginagawa niya at tinutupad niya yung kanyang mga pinangako. Bagamat siya ay dumaranas ngayon na kung saan sinasabutahe siya. Ewan ko lang kung totoo to, na kinukuntsaba ng mga Duterte itong mga nagmamayari, mga naglalakihang mga bodega ng bigas para mapahiya itong si Marcos. Tulad nga ng sinabi ko at tulad na rin ng sinabi ng ating namayapang kapatid Kaper Silapid na pailalim kung tumira. Dahil nakuha na po ni Romualdez ang lakas CMD maging ang itong grupo nila Duterte na PDP laban. Sa ganitong paraan, sa ganitong sitwasyon, masisira ho nila si Marcos para lumitaw na mas magaling at mas maganda pa rin na presidente ay itong si Duterte na isang kriminal na tao. Na isang MPA. O sabihin yung mali ako. Baka gusto niyo pakita ko uli dito yung video na nagsisisigaw yung mag-ama na yan. Si Duterte at si Sara. Mabuhay ang MPA. Sige nga. Alam ko naman mga nagme-message dito, mga MPA din At saka sa mga ang ibang nagme-message din dito, yung mga gusto ding maging MPA. Yan ang totoo. Yung mga nagme-message sa akin dito, akala ninyo hindi ko alam, mga MPA kayo. Lokohin nyo lolo nyo. Kitang-kita na nga Hindi nyo nakita, nagsisisigaw yung ama. Nakikisama pa nga sa mga meeting ng NPA. Sasabihin nyo, makabayan? Makabayan ba yun o maka-MPA? Sa totoo lang mga minamahal. Ito, opinion ko lang ito Kaya, ngayon, kung ayaw ng taong bayan na bumalik tayo sa dati nating sitwasyon na isinumpa dahil nga sa kawalangian nito ni Digong nyo, mabuti pa mag-focus tayo at manatili na lang sa pamamalakad ng mga Marcos. Na kung saan, di bali na tayo maghirap. Huwag lang tayo mamatayan ng pamilya natin ng mga inosente. Mas gugustuhin pa natin na kumain, magdildil ng asin kesa naman mamatayan tayo ng pamilya natin na wala namang kamalay-malay na hindi pa nabibigyan ng hustisya dahil nga ang humahawak na kapangyarihan ay isang MPA. Tapatan lang dito, Ngayon, kung ayaw ng mga tao kay Bongbong Marcos, ayaw din nila kay Duterte dahil ito. Ito hindi naman sa pinapalaki o ulo ni Rapi Tulfo. Pero kung sa paglilingkod bayan, mag-Rapi Tulfo na lang tayo. Diba? Totoong serbisyo pa. Diba? At kilala na natin. At talagang may pinatunayan na. Hindi pa man siya politiko, may pinatunayan na siya. Diba? Kaya ito lang masasabi ko, if we are going to choose a president, let's choose someone who was proven that even when he was not a politician like Senator Rapi Tulfo. Hindi ba? Bago ba siya, di ba, kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, bago siya naging senator, ilang taon muna siyang naglingkod sa ating bansa. Para tumulong sa pamamagitan ng kanyang programa. Meron ba mga politician dyan na ginawa mo na yan bago tumakbo ng senator, bago naging politiko? Pinakilala mo na niya sarili niya sa loob ng ilang taon kung papaano siya magbigay ng tulong, kung papaano siya magmalasakit sa taong bayan.
Ha? Hindi ko katulad nitong dati nating presidente na hindi ko alam kung ito ba'y leader ng mga Abu Sayyaf. Abay, walang pakundangan kung magpapatay ng mga tao, 7,000 katao ho. Ha? Pag namatay ho itong si Digong nyo, katakot-takot na parusa ang aabuti nito doon sa sa impyerno. Sa totoo lang, buhay pa to pero sinusunog na po ang kaluluwa nito ni Digong nyo. Kasama na yung advisor niyang nagpapanggap na si Kristo. Si Kibuloy. Ha? The only one son. Only one son na rapist. Sa sobrang banal. Ayun, kaleche-leche. Ha? Ang hindi daw susunod sa kanya at di maniniwala sa kanya, hindi daw maliligtas. Diba? Parehong loko-loko tong dalawa eh. Yung isa galit daw sa MPA pero nagsisisigaw, mabuhay ang MPA. O ngayon, galit daw siya sa kurap. Itong si Digong nyo, galit daw sa kurap. Galit ka sa kurap pero ang kaalyado mo ngayon may kasong plunder. Maliban lang dito kay si Tito Soto. Kumbaga, sinasamantala ho nito ni Gloria Arroyo na magkakampi sila ni Rodrigo Roa Duterte at na Senator Tito Soto. Kaya mga kababayan, mag-isip ho kayo. Tatlo ho yung pwede nating pagpilian para sa akin. Senator Rapi Tulfo o itong si Marcos. Ngayon, kung pipiliin ho itong Duterte, maghanda-handa na ho kayo. Bumili na ho kayo ng bulletproof. Pag lumabas kayo ng bahay, siguraduhin nyo ho na walang pulis sa kalsada. Pag naging presidente si dahil sigurado ho, baka times 2 na ho ang ipapatay nito ni Duterte. Gusto na naman tumakbo ho ni Duterte sa gobyerno dahil hinahabol na po siya ng ICC. Gusto na naman niyang pagtakpan yung kanyang mga kamalian. Gusto na naman niyang magtago sa kapangyarihan. Tingnan niyo kung gaano kabalbahutog tong Digong nyo na to. Akala ni Digong nyo, yung pamilya ng 7,000 na yun natutuwa sa kanya. Isinusumpa po siya ng mga yun. Kaya kung naririnig ho tayo ng mga biktima nito ni Rodrigo Roa Duterte, multuhin nyo ho to. Nang hindi na ho makatulog tong na to. Itong matanda na ito. Inamin na nga ng ibang pulis, mismong sila, hindi sila natutuwa sa ginagawa nito ni Duterte. Wala lang silang magawa. Kasi, maliban na maraming sakop ito si Duterte ng mga MPA, yung ibang mga gahaman din sa pera, ayun. Dahil nga ang buhay ng tao may presyo na, ayun. Di na nila nakontrol. Nagmistulan ng mga kriminal, yung mga pulis. Nawala na yung G. Kriminal na lang. Wala na yung pinag-aralan nila na G. Ang naiwan, puro kriminal. Dahil nakasanayan na. Ngayon, sige. Siguro, nakikita ko, dahil ho sa pagkahuli ng mga kapulisan, dahil nananagot na ho sila ngayon sa mga kapalpakan nila, sampal ho yun kasi kay Duterte. Kasi dati hindi naman hinuhuli ni Duterte yung mga pulis Kahit anong kasalanan, mabibilang lang ho sa daliri. Yung pinananagot niya. Yung mga sinasabi niya na nasa listahan niya, hindi naman niya yun pinakulong Ginawa lang niyang front. Para sabihin na wala siyang sinisino, pero ang totoo, puro bunga at sanga lang yung naputol niya. Pero yung mga general na kaalyado nito ni Bato, hindi niya lahat pinatumba. Kamista ngayon, panahon na ni Marcos, pinakikita lang ho ng Marcos administration na marami pa pong hindi nilinis si Duterte at puro kasinungalingan lang ho yung sinasabi niya. 3 months o 6 months tapos na yung gera kontra droga. Paano matatapos? Mismo yung mga inuutusan mong pumatay dun sa mga sanga at bunga,
hindi mo pinatumba eh, sila yung source eh. Eh para ka lang nagtanggal ng outlet ng extension, pero yung main hindi mo tinanggalan ng kuryente. 'Di ba? Oh. Putol ka ng putol, hindi mo naputol yung ugat. Kaya dito ho, kasi kaya ho umiinit ang mga, pailalim ho kasi, maniwala kayo sa akin. Pailalim ho ang galit ngayon ni Duterte sa Marcos. Bakit? Nasasampal ho sila. Kasi po ngayon, nananagot na ho lahat ng mga kapulisan na mistulang ginawa niyang mga balita ko ho, may mga tumatawag ho kasi kay Duterte na bumalik na. Kasi para makonsinti na naman yung mga lesbo na nagmumukha ng mga kriminal. Pulis sana pero nagmukhang kriminal. Kaya mga kababayan, muli po naway tayo lagi magsama-sama ho dito sa ating programa. At sana huwag niyong i-skip nang tayo naman po ay makasurvive po. At salamat po sa Diyos at tayo po ay mayroon ng ATM. Nakakuha uli tayo. At sana ho sa pamamagitan po ng iyong pagsuporta, tayo po ay makakapagpatuloy sa ating pakikibaka at sa ating mga pinalalabas na video dito sa ating programa. Muli po sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.